Welcome back to Terra Page Philippines. For this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, and rising na Gemini. So, if you're new, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung sun, moon, tsaka rising sign mo, importante kasi siya, sa end po ng video natin, may link po tayo para doon. At tandaan, the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung bago kayo, again, subscribe, like, and share lang po. And guys, invite ko rin po kayo para magkaroon kayo ng access sa ating extended readings. Just click the join button sa baba to become a member. For private readings po and spellworks, pwede kayo mag-message sa ating Facebook page. May admin po tayo na tutulong sa inyo. At sa mga gusto pong magpadala ng donation, naging cat food ng mga to. Ayan. Click nyo lang po yun, thanks button sa baba. Okay, so Gemini. Again, this is for April 7 to 15 pa. April 7 to 13 pala. Kumutan ko. So Gemini, how are you? 6 of Pentacles. Tapos, message in a bottle. Alam mo yung hoping ka talaga for good news, especially in terms of the finances. Andoon na, you're still, yung, kumbaga sa tao na medyo hindi marunong lumangoy, yung pinipili, yung every breath, you treasure it. Every trial na pwede ka makakuha ng hangin, you're trying to make the most out of it. Good job for that. Andoon na minamaximize mo. And you're still trying to stay positive naman sa mga hanash, sa mga ganap. Kasi andoon na yung may hinihintay ka na parang in the right timing na lang hinihintay mo eh. Kumaga parang sa refund na pag iba yung sa credit card, 7 to 10 business days. Okay na, ano na lang tayo, parang waiting game na lang yung peg mo ngayon. Andoon lang na medyo, syempre in a way, medyo naiinip ka din. Tagal, gaganon. Ano ba yan? Hindi pa nagpo-push through. So, napala sa'yo ng universe na usong kumalma, usong, kumaga, inhale, exhale. Learn to breathe properly. Learn na, kumaga, ipa sa sarili mo na, habang naghihintay ka, there are other things na pwede mong pagtuunan ng pansin muna so that you could, kumaga, you can spend your time wisely para hindi naman nasasayang habang andun ka sa process ng paghihintay. So, ano bang crossing mo? So, we have the High Priestess, tsaka, ayun na, literal, breathe. Huminga ka. Hinga-hinga din pag may time, kapatid. And with the High Priestess kasi, andoon na, again, walang masama na we are trying to project kung ano yung mga next plans natin. Pero kasi may iba sa inyo, nadadala na parang, paano pag ganito, paano pag ganyan, ang tagal ng ganito, wala pang ganyan, wala pang, okay, kalma lang ha. The universe sometimes allows us to overthink. Pinapanagan siya ng universe. Bakit? In your case kasi, okay, may mga in-overthink ka. Pinapala sa'yo ni High Priestess, imbis na magpalamon ka doon sa overthinking mo, bakit hindi mo tanongin yung universe? Universe, pag ganito yung nangyari, ano yung next step ko? What's your plan? Diba? Imbes na para kang, alam mo, ang overthinking kasi, para kang nag-rocking chair, na may nagagawa ka, pero wala ka naman napupuntahan, wala ka na-accomplish. So, ito yung pinapasa ng universe na, bakit ka mag-overthink? Pwede ka na magtanong. Di ba nga? Ask, seek, and knock. I mean, nasa Bible na yun, di ba? So, ito yung moment na yun. Huwag mong kahirapan yung sarili mo. Kasi, iba nga sa inyo, nagkakaroon ng mga minsan tension headaches eh. Para maiwas-iwasan din. Kalma-kalma. Tip lang, kung medyo tinatama ka ng overthinking tsaka anxiety mo, para medyo mabawasan, kuha kang daw ng laurel. Yung tuyo, yung ginagamit sa adobo. Amoy-amoyin mo siya. Makakatulong siya para ma-lessen yung pag-aalala mo. So, your desire card is the Queen of Cups tsaka Mending. Alam mo yun, simple naman yung gusto mo eh. Kasi nga, di ba, last reading natin madaming syunga. Gusto nga matapos lang talaga itong lahat ng mga inaayos mo.
Parang andun lang yung point na maging okay lang, you're goods na. Maging okay lang, o ano, deadma ka na. Andun na yung, in a way kasi emotionally, you're drained. Yun yung most sa inyo eh. Andoon na, totoo, ang hirap maging strong, magpaka-strong. Wait lang, malaglag ang pusa. Ito ka. Mahirap na ikaw yung pinaghuhugutan ng lakas ng iba. So, andito yung point na isa sa mga desire mo, maging okay ka lang. Napaka-simple. Alam mo yung tipo, mending eh. Yung emotions mo maging at peace na ma-claim back mo lang yung mga bagay na para sa'yo. Na makuha mo lang na, this is for me. So, inaagaw ko lang pabalik sa akin. At wala masama dun. Technically, that's yours. Bakit? You don't need to explain to people na, hey, or magpakiusap na, uy, kukunin ko lang to kung pwede. No. Kunin mo kung yung, if it's rightfully yours, it's rightfully yours. Medyo kailangan natin paalisin yung mga squatters sa buhay mo. Okay, so yung iyong foundation card is a Knight of Swords tsaka Imagine. Nakakatawa lang na natutuwa ako sa positive attitude mo ngayon, Gemini, na although ang daming blockages, andoon na may part sa'yo na, hindi, makakahanap ako ng paraan dito. Or may way to para ma-resolve. Tapos, andoon din na naka-focus ka rin na after neto, ito yung gagawin ko, dito ko pupunta, siguro may part na ito yung uulamin ko, ganon. Or I will visit this place. May ganon ka ng mindset. Kumbaga, yes, realistically nakatingin ka na ito yung mga problems, pero meron ka ng fino-foresee mo na sa isip mo. Ano yung mga bagay na gagawin mo o ano yung mga good things na gagawin mo kapag nakuha mo na yung dinedesire mo or kapag binigyan na ng universe yung platform na para sa'yo. Good job doon. Kasi it's part of manifestation eh. Tingnan natin, yung sa past mo kasi, 7 of Swords tsaka Truth Be Told. Madaming na-expose. Andun kasi na hindi ka na talaga nag-react pa masyado. Sabi nga no 7 of Swords. Habang unti-unti lumalabas yung mga totoong nangyari, na-expose yung mga bagay na sabi lang natin mga feelingero sa paligid mo na akala nila hindi ka naman kukuda or hindi ka magre-react. Pero but the truth is talagang nagiging palaban ka. You had enough na ang daming nagki-claim na mga rights mo, nagki-claim na, ay hindi, ganito si Jemmy. Kumbaga pati pagkatao mo, binago. Pero andun yung point na naging honest ka nga eh. So this is a moment na kung saan sinasabi ng cards na sa past mo na babaguhin to ng universe. Babaguhin siya in such a way na mas makikilala ka yung, kumbaga malilinis yung pangalan mo along the way. Which is, sa future na ikaw, meron tayo itong the devil and fork in the road. So good job, congrats sa mga naghahanap ng work or nag-iisip na lumipat ng work. This will be a good, the universe will magbubukas siya ng door para sa'yo, magbubukas siya ng way para ma-achieve mo yon. The devil kasi is connected to to the zodiac sign Capricorn, which is about career, career siya. So magbubukas na yon. It could be also a possible business. Now, the fork in the road, ito na nga, tinatanong ka na ngayon ng universe. Okay lang ba lumalis ka kung nasaan ka? Sure ka na ba dyan? Kasi, once na tinake mo yung route na yon, pinapalala sa'yo ng cards, there's no turning back. Kasi, yun dun, although ang universe nag-open nito at sure tayo 100% perfect ang plan ng universe, pero ang hinihiling sa'yo ng universe is yung full commitment mo. So, you need to make that full, that decision. Kumbaga, 2-step lang siya. Make a decision, tapos panindigan mo. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, I'm inviting you to click on the join button sa baba
para maging member at magkaroon ng access sa ating exclusive readings. And tuloy natin yung mga readings muna for now. So we have here for your physical environment, justice and the fates. Ayan. So, as of now kasi medyo sabihin lang natin na madami pang balahura sa paligid mo. Alam yung mga pa-victim. Ayan. Medyo may mga ganyan pang nilalang sa paligid mo. Not to mention na andoon na yung ito yung sinabi nila, tapos sabi babalik na rin nila. Alam mo, promise, yun yung mga klase ng tao na ang sarap gawing fertilizer. Do you agree? Parang, alam mo yung, huling-huli na. Tapos meron pa yung mga tipong may mga na-encounter ka din na may sinasabi, tapos nakatalikod, tapos andun ka sa likod. Tapos kapag tinanong mo, ano yun? Ay, hindi, kaya, for the deny. Yung parang sarap kumuha ng tabo, ihampas, no? Alam mo ko nandun din ako, baka tulungan pa kitang hampasin ng tabo yung mga yan. Kung lang bakit, alam mo parang huling-huli sana umamin na lang. Hindi ko alam ano pinaglalaban nila. Nakuhuli din naman sila. Sabi nga nila, di ba? Ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig. Kako dati na sila din nahuhuli. Sakit sa bangs. So, sa emotion environment mo, we have here the Ten of Swords and Happy-Happy. Literal. Minsan, sorry sa term minsan nagpapaka-plastic ka na you're okay. Kasi ayaw mong you're trying to be an inspiration for others Pinipilit mo na para makita ng iba na goods ka pa. Pero andoon na deep inside, you know for yourself na you're not. So, andito siya sabi ng card sa'yo, kung kailangan mong i-release yung emotions mo sa maayos na pamamaraan, sabihin natin, kunyari, ako minsan may moments ako na, ito, sa kwarto ko, iiyak na lang ako bigla kapag yung sobrang pagod na ng emotions ko or physical. Naiiyak na lang ako. Minsan, yung mga to nagtatakbuhan palapit sa akin. Then, iniyak ko lang. Then, after nun, okay na ako. Sabihin ko, dapat ulit. Tayo ulit. So, find a way to let go of those emotions. Find a way to free yourself in a healthy way. Wala masama umiyak, una-una. Kasi binigyan nga tayo ng Diyos ng luha para gamitin din natin. Kung yun yung paraan para maibsan yung bigat na nararamdaman mo, go ahead. Malamang, ayaw magkwento masyado sa iba Hopes and fears, temperance and flexibility. Ayan na nga, Gemini. Ang dami sa inyo na you would like to move a lot. Andoon na gusto mong ma-explore yung ibang possibilities, yung mga na available para sa'yo. Gusto mong bigyan yung sarili mo ng chance na kumbaga, ano yung mga pwede mo, yung, kung alam mo yun sa movie na Encanto, yung kanta doon, what else can I do? Parang ganon. So, you are desiring na bigyan ka ng options sa universe on how you could explore more nung career mo, or sa business mo, or sa personal life mo, or sa katitira, sa kamag-work. This is being provided. Kalma ka lang, iba sa inyo kasi hindi pa fully decided, but andoon na pine-prepare na ng universe din sa'yo to. And not to mention with the card of the temperance, kumaga, this is naman, pabor naman sabi ng universe. Ipabor naman natin sa'yo. Ikaw naman, this time, sabi ng universe. Now, ano ba yung possible future mo? Ace of Cups and time for a nap. You know what? This is kumbaga, pwede ko siyang tawagin as happy ending. Kasi, merong mga emotions na ipaparamdam sa'yo ang universe. Kumbaga sabi natin parang achievements mo to, na matagal mo tong inasam, na parang nung pag nakuha mo na, ito pala yun, ganito pala siya. So, anito yung point that the universe will indeed provide you with such things. And actually, even yung rest na gusto mong maranasan, time for a nap, ibibigay din sa'yo ng universe. Not just on the physical, but also in other aspects of your life. So, kailan to? At saan ba to? Anong mga emotions ba to? I-check natin siya sa extended reading mo. Para ma-access mo yon, i-click mo yon, join button sa baba. And if you're new,
please do subscribe, like, and share. And remember, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. So Gemini, maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you sa extended reading. From Dominican Hill, Baguio City, you have a great day. I'll see you very soon.